Andito na ang mga anol. Isang binata sa China ay nahumaling kamakailan lamang sa mga anol. Ang mga anol ay maliliit na butiki, madali silang alagaan at nagbibigay aliw ito sa mga may-ari sa kanila sa pamamagitan ng kalokohan nila kapag sila ay aktibo tuwing umaga. Iba't ibang kulay at laki ng mga anols, pero di sila lalaki na masyado. Binili ni Chen de Qiang ang una niyang anol noong 1 taon, pero marami na silang nabili mula noon at meron na silang mahigit 36 na mga anols. Dahil sa pagkahumaling niya sa mga anol, ginawa niya pa ang mga ito na sarili niyang bahay. Sa Pilipinas, matagal nang nagpapalaki ng mga butiki ang mga tao. Butiki tulad ng mga iguana ay madaling alagaan at marami na rin sila dito. Ang reptilya tulad ng pagong ay ginagawa ring alaga sa bahay na may sapat na lugar para sa kanila. Ang ibang tao naman ay talagang gumagastos para sa mga alaga nila at nagpapagawa sila ng mga tahanan na ginagaya ang natural na kapaligiran ng butiki tulad ng terrarium para sa mga anoles at ahas at aquarium para sa mga pagong. Ang isang terrarium ay madaling panatilihin kaysa sa aquarium. Ang mga anol ay cold-blooded kaya pag sila ay nasa loob ng bahay, nakatira lang kailangan sila na ng pinanggagalingan ng init tulad ng lampara. Pinapakain ni Chen ng mag-iisa ng 36 na alaga niya. Siguro ay plano na niyang mag-alaga ng 100. Ito ay dahil sa isang alamat na kapag nagkaroon ka ng 100 anol, pwede kang di gago pala yan. Yan siya. Hindi kasi ginagamit ang perang bobo. Andito na ang mga anol. Yan ang ating ulat kakaiba.